Mga kababayan, kamusta kayo? Ako si Lan ng hashtag #WalkWithLan at welcome sa isa pang episode ng hashtag #WalkWithLan channel, ang channel na walang takot na nagbubunyag ng katotohanan sa Philippine politics. Ngayon, tatalakayin natin ang mainit na issue. Pinagtatakpan ng Pangulo, bakit di natutuloy ang investigasyon sa korupsyon dahil sa pinagtatakpan si Pangulong Bongbong Marcos ba? Fact-based tayo, witty at critical para sa inyo mga kabataan at OFWs na gustong maging informed sa bayan natin. Kung first time mo rito, hit that subscribe button at bell icon para di ka mawala sa laban. Share mo rin sa barkada mo abroad. Let's dive in sa ilang mga minuto na purong katotohanan mga kaibigan. Una, let's set the stage. Since 2024, lumabas ang serye ng allegations sa government-funded flood control projects. Mga kababayan, imagine ninyo billions of pesos, 545 billion pesos mula 2022 na dapat para sa flood protection, pero marami raw ghost projects, substandard o hindi man lang naitayo. Bakit? Dahil sa korupsyon, mismanagement at irregularities under the Marcos administration. Ayon sa Senate Blue Ribbon Committee, investigation noong 2025, the Philippines underwater, implicated ang DPWH at Congress, arrested na raw 7 tao noong November 2025. Pero sino ba talaga ang nasa likod? Marcos formed the Independent Commission for Infrastructure, ICI, pero critics say it's just a show. Remember, 118.5 billion pesos, 2 billion dollars ang nawala. Lives at risk dahil sa flooding, lalo na sa typhoon-prone areas like Metro Manila. Parang yung flood control nila, lumulubog din sa korupsyon. Pero seryoso, mga kabataan, this affects your future. Jobs, education, even remittances from OFWs. Bakit di natutuloy ang full probe? Dahil ba pinagtatakpan ang Pangulo? Susunod, titignan natin ang ebidensya. Ano sa tingin ninyo, mga viewers? Comment down below. Cover up ba ito? Okay, ngayon diretso sa punto. Bakit pinupuna si Bongbong Marcos? Una, ang feud with Duterte, exposed cracks in his leadership. Noong 2025, massive protest dahil sa corruption. Eroded public trust, Marcos signed the 2026 budget, vowing no anomalies. Pero bakit implicated ang kanyang allies like his cousin Martin Romualdez at former Executive Secretary Lucas Bersamin? Fact, sa 2025, lumabas ang allegations na kickbacks. Former COA Commissioner Heidi Mendoza said, flood projects are favorite for corruption. Even a congressman claimed seeing records of cash deliveries linked to Marcos. Matagal na po yan. Meron nga akong kaopisina, yung asawa daw niya, nagdi-deliver ng cash sa mga, alam niyo na, 7.112 billion pesos in one report. Pero instead of full transparency, Marcos shifted blame to contractors at politicians. Mga contractors, mga ano din po yan. His approval ratings, new law worse than Arroyo's era. Intellectuals na tingin, this is institutional failure. Marcos promised bagong Pilipinas pero parang old school dynamic protection. Protecting the powerful while ordinary Pinoy suffer from floods and economic slump. Blamed on climate change and probes pero root cause, corruption cover-up. Okay, parang si BBM trying to restore public trust pero parang restoring his family's legacy sa maling paraan. Mga OFWs, alam nyo yan, hard-earned money nyo sa taxes nasasayang. Okay, shift tayo sa positive. Bakit pabor tayo kay Vice President Sara Duterte? She's the bold voice we need sa gitna ng Marcos Duterte feud. Started over South China Sea policy, Sara more conciliatory with China, Marcos confrontational. She resigned from the cabinet in 2024, standing her ground, threats, assassination plots. That's drama, but it shows her fighter spirit. Noong 2025 midterms, her allies won big, dismissing dismissing impeachment attempts, Sara's pro-people against dynasties for accountability, habang si Marcos weakened by scandals. Sara mobilizes public anger effectively. She is anti-corruption in her own way, calling out the system. Sara represents a shift from Marcos' elite circle. Para sa mga kabataan, she's relatable. Macho, rhetoric like her dad, but focus on real issues. OFWs, she is your ally sa strong leadership abroad.
Parang si Inday Sara, ha? The plot twist in this political telenovela, saving the day from cover-ups. Kung ikaw si Sara, anong gagawin mo? Like if you support her. Tignan natin ang evidence ng cover-ups, ha? ICI filed complaints, pero no one from his inner circle yelled yet. Protest in 2025 called for resignations of both, pero blame falls more on Marcos. Low polling, ha? Economic slump in 2026 deterred investors, Bloomberg report. This feud undermines security. South China Sea tension distracted by internal fights. Okay, para sa mga kabataan, it means unstable future. Para sa mga OFWs, remittances affected by weak economy. Fact-based business groups demanded independent probes, pero Marcos ally heads anti-graft watchdog conflict. Okay, ngayon sagutin natin imaginary question and answer from viewers. Bakit di matuloy ang probe? Dahil pinagtatakpan ng Pangulo. Protecting allies like Romualdez, ano role ni Sara? She's the opposition force pushing for real change. Imagine si BBM sa family reunion covering for cousins in scandals versus Sara, straight talking like a Duterte, facts from X. Post show low Marcos satisfaction, growing Sara support. Halfway na tayo. Don't forget to subscribe for more. Okay, tignan natin ang future, 2026. Possible elections, Sara as strong contender versus weekend Marcos. Sa 2028 po yan, We need truth seekers like her. Mga kabataan at OFWs, be informed, vote wisely. Okay, mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ng unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban. Walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Okay, salamat po sa panonood. Like, share, comment your thoughts. Mga kaibigan, more on 2026 politics. Stay woke mga kababayan. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay po ang Pilipinas. Salamat po ng marami. Ay, okay. Sige. Ituloy po natin Kung ano po, kung pabor po kayo kay Vice President Sara Duterte, magsabi lang po kayo kung ano pong ano nyo. Ayan po si... Yan. Kayo mga kababayan, bago tayo magpaalam, update muna tayo sa pinakabagong developments. February 2026 pa lang, pero grabe na ang laban. Fact-based tayo walang bias pero malinaw. Ang administrasyong Marcos ay lalong nalulubog sa corruption allegations habang si VP Sara Duterte ay lumalaban ng matatag. Una, ang impeachment drama. Noong unang linggo ng February, tinanggihan ng House of Representatives ang impeachment. Complaints laban kay Pangulong Marcos. Overwhelming vote, insufficient in substance daw. Pero bakit? Kasi raw walang direct evidence o mahirap i-validate. Parang critics including left-wing groups at clergy sinasabi, ito'y cover-up. Remember may alleged text messages na lumalabas supposedly showing na alam ni Marcos ang kickbacks sa flood control projects. Ayon sa Rappler at ENC reports, lawmakers urging ombudsman at Congress to probe ito, pero hanggang ngayon tahimik. Parang yung flood control projects maraming ingay pero walang tubig na dumadaloy sa tao. Si BBM nagsabi noong 2025 na jail time for suspects pero hanggang ngayon ang pinaka-high profile detainee si dating Senador Bong Revilla sa isa sa mga anomalies. Pero sino ang big fish sa paligid niya? Cousins, allies like Romualdez. Kung ako kay Bongbong, ikakanta ko na yung iba. Bersamin, implicated pa rin pero walang handcuffs. At ang Corruption Perception Index, pinakamalala over sa 2025, released February 2026. Bumaksak tayo sa ranking dahil sa flood scandals, economic slump, deterred investors, lives lost sa floods. Lahat ito habang sinasabi ng Malacanang na expose daw nila ang korupsyon. Pero bakit parang ang expose ay nagbabackfire sa kanila? Surveys don't lie. Mga youth at OFWs, latest from SWS at Pulse Asia, late 2025 into 2026, si Marcos net satisfaction rating negative o lowest ever from plus highs nung una hanggang disapproval majority. Trust, low. Approval, plummeting. Bakit? Kasi ang public ay nakikita promises of bagong Pilipinas pero old school protection ng powerful. Taxes nyo mula remittances nawawala sa ghost projects, hundreds of billions of pesos.
Now, shift to the bright side. Si VP Sara Duterte rising new impeachment complaints ulit in February 2026, misuse of funds, threats, etc. Pero resilient siya ha, surviving bids, Supreme Court rulings favoring her before at consistent high trust ratings, plus 30 sa surveys. She's the front runner for 2028, mobilizing the South, calling out the system, habang si Marcos weakened by scandals at internal rifts. Sara stands as the fighter, bold, pro-people, anti-dynasty in practice. Para sa inyo, abroad, ha? She's the leader na hindi natatakot magsalita laban sa injustice kahit may threats. Ito hindi lang personal feud, ha? It's systemic. Marcos grip loosening. East Asia Forum reports blame falling more on his admin for the flood mess. Protest tuloy, ha? ₱1 trillion march on February 25. Mapuno kaya nila yan? Clergy urging fast-track jailing of culprits. Business groups demanding independent probes. At si Sara, she's turning attacks into strength, proving na ang katotohanan at tapang ang susi sa pagbabago. Mga kabataan, OFWs, huwag maging passive. These events affect your remittances, jobs, future. Be informed. Questions the cover-ups, support those fighting for accountability. Si Sara represents hope for real change. Hindi perfect, pero hindi rin natatakpan ang katotohanan. Ano sa tingin ninyo sa latest impeachment dismissals? Cover up ba talaga? Comment down below ha, at share kung naniniwala kayo na kailangan ng bagong liderasya. Like if you are one with the truth tellers. Salamat sa panonood. Hanggang dito ha, ito ang katotohanan na di pinipiling takpan. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban. Walang takot, walang kinikilingan at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para pagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kit salamat at malapit na po tayo dyan sa 100,000 subscribers. Maraming salamat po. Like, share, comment. Susunod po mga more on 2028 previews na sa politika. Stay woke mga kababayan. Maraming salamat po at mabuhay po ang Pilipinas.